Kung ikaw ang papipiliin, alin ang mas matimbang? Ang pag-ibig na matagal mo nang inaasam o yung kaibigan mong tinuring mo ng kapatid at lagi mong nasasandalan? Kaya mo bang suungin ang labang suntok sa buwan? May paghiganti lamang ang kaibigan mong pinaslang ng walang kalaban-laban? O hahayaan mo na lamang ito at piliin ang babaeng minamahal mo ng lubusan? Mapagpalang araw sa iyo, Karine at Sir Froy. Dalangin ko na lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Ganun rin sa iyong mga tagapakinig at mga letter sender. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ador. 74 anyos na sa kasalukuyan. Tulad ng ibang nagpapadala ng kanilang mga karanasan, ay nais ko ring ibahagi ang nooy naging karanasang kutin sa piling ng nilalang na tinatawag nilang aswang. Matagal ko na sanang gustong ibahagi ang karanasan kong ito, ngunit nagdadalawang isip pa ako noong una dahil baka sabihin ng inyong mga tagapakinig na kwentong barbero lamang ito o di kaya ay gawa-gawa ko lamang. Ngunit alam kong maraming magpapatunay na totoo ito, lalo na yung mga tagapakinig ninyo na nandirito rin sa aming lalawigan na nakatira. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong dekada 60 noong ako'y nagkaroon ng kasintahan na pangalanan na lamang nating Flor. Nakilala ko siya dahil sa kapatid siya ng kasintahan ng kaibigan kong si Puldo. Mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya dahil napakabuti ng ipinapakita nito sa amin. Lalo't sila rin ang tumulong sa amin mula nang tumakas kami sa umalipin sa amin na mga asbo. Si Poldo naman ay isa kong matalik na kaibigan. Bagamat mas matanda ito sa akin ng konti, kaya tinuring ko siyang parang kapatid at kuya. Lagi ko rin itong nakakaututang dila dahil nga parehas lamang kaming ulila sa aming mga magulang. Nagkasalubong ang landas namin noon nang minsang sinakop ng mga rebelde ang aming baryo, gawa ng nagpaparami sila upang madagdagan ang kanilang puwersa sa pakikidigma. Naging bihag kami noon ni Poldo. Yung mga magulang naman namin ay sapilitang ipinanglalaban ng patayan sa kanilang mga kalaban. Wala nga kaming nagawa noon kundi ang umiyak lang ng umiyak. Hanggang sa nakasanayan na namin ang pamumuhay na puro brutal na patayan ang nakikita sa araw-araw. Noong nasa kuta kami ng mga rebelde, ay ginagawa namin lahat ng utos nila. Naroong pinapasayaw nila kaming nakahubad habang nagiinuman sila at humahalakhak. Naroon ding may ginagahasa silang kababaihan sa harap mismo namin. Hindi naman kami pwedeng humindi sa gusto nila dahil kapag ginawa namin yon ay tiyak na magkakalatay ang aming katawan dahil sa pagmamalupit nila. Ang masaklap pa ay baka matulad kami sa ibang mga kasamahan namin na ibinibitin pati warik at pinuputulan ng dila o kaya ng tenga. Ang mas nakakatakot pa roon ay baka putulan kami ng ulo gamit ang lagari. Namuhay nga kami sa takot at brutal na pamamaraan. Magkaganon man, nakasanayan na namin ang bagay na yon. Ikaw ba naman na araw-araw na yon ang makikita? Hindi ka ba masasanay? Hanggang sa tumuntong kami sa pagbibinata. Parehas kaming malaki ang pangatawan ni Poldo dahil sa banat na ang aming katawan sa mabibigat na trabaho na sapilitang ipinapagawa sa amin ng mga rebelde. Nakasanayan na rin namin ang kumain ng mga pagkain kahit aso ay hindi masikmurang kainin. Wala sa aming mga isip ang salitang suka at diri ng mga panahong yun dahil pihadong mamamatay kami sa gutom kung nagkataon. Nang mga panahong yun ay nabuo sa aming isip na tumakas sa kamay ng mga rebelde.
Gusto rin kasi naming mamuhay ng tahimik at maranasan ang kalayaan na hindi namin noon naranasan kasama sila. Paano kasi? Nakakalabas lang kami sa kuta nila kapag inutusan kaming mangaso o kaya ay mangahoy, ngunit bantay sarado rin kami dahil isang maling galaw mo lang, tiyak na mababalandra ka sa lupa. Habang kumakain noon ng mga tirang pagkain ng mga armadong rebelde, ay binulungan ko si Poldo tungkol sa aking pasyang. Nakita ko pa kung paanong tumanggi ang mga tingin nito, ngunit wala na rin siyang magagawa dahil kahit ayaw niya, ay ako ang gagawa. Alam ko naman kasi na hindi niya ako magawang iwan-iwan dahil yon ang ipinangako namin sa isa't isa. Siya na rin ang itinuring kong pamilya. Bagamat may mga kasamahan naman kami na mga kababata namin, ngunit iba ang turingan naming dalawa. Pwede ka kasi nilang ilaglag o kaya ay gawan ng mali-maling istorya at isuplong sa mga rebelding bandido na siyang pinapaslang rin nila kaagad. Pero bago kami umalis roon, ay nais ko munang kunin ang isa nilang pinakaiingat-ingatang bagay na nakasabit sa likod ng pwesto ng kinikilala nilang leader. Naroon yon sa likod ng kanyang inuupuan sa kanilang bahay tulugan. Suntok sa buwan na makuha ko man yun, ngunit talagang gumawa ako ng paraan upang hindi nila mahuli. Sa isip ko kasi noon na kapag nakatakas kami ng walang armas, ay tiyak rin ang aming kamatayan. Pero kapag nakuha ko ang bagay na yon, ay maaari kaming makatakas ng buhay. Isa kasi yung samurai na sa pagkakaalam ko, ay nakuha nila yon sa pakikidigma sa mga Hapon. Ayon pa sa narinig namin sa kanilang usapan noon, ay hindi lamang yon isang ordinaryong samurai dahil triple ang talim nun kumpara sa ibang samurai na ginagamit ng mga sundalong Hapon. Kakaiba rin kasi ang hawakan nun. May mga pangil yon na parang sa pangil ng buhaya at may mga letrang nakaukit na tanging mga eksperto lamang ang makakabasa. Alam kong hindi lang ako ang may pagnanasang makuha yon dahil halos lahat ng mga kasamahan naming naroon ay kakaiba ang tingin at katulad ko ay nais rin nilang makuha yon. Kaya ng mga sandaling kami na lamang ni Poldo sa isang sulok, ay kinausap ko itong gagawa siya ng eksena sa labas ng bahay pahingaan at ako naman ang kukuha ng nasabing samurai. Ano, Poldo? Pumapayag ka ba sa gusto ko? Isipin mong malaki may tutulong yan sa atin kung totoo mang kakaiba ang samurai na yon. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Ador? Alam mong buwis buhay ang gagawin mo. Alam mo namang walang awa kung pumas ng mga hayop na rebelde dito eh. Paano kung mahuli nila tayo? Tol, alam kong iniisip mo. Pero makakatakas lang tayo rito kapag nasa atin ang samurai na yon. Sige, isipin mo nga, paano tayo makakaalis sa buwisit na lagura na ito kung wala tayo sandatang panlaban sa kanila? Tandaan mo, Tol, ha? Makaalis man tayo dito, ay may mga asungot aswang pa rin sa daraanan natin. Sa sinabi kong yun, ay bahagyang tumahimik at tila nag-isip si Poldo. Kung totoosin kasi, ay may punto naman ang sinabi ko sa kanya at talagang pinag-isipan kong mabuti ang bagay na yon. Sakto namang may piging nagaganapin ng hapong yun, kaya ang lahat ay abala. Bago pa man magtakip silim, ay handa na ang lahat at hinihintay na lamang ang pinuno na lumabas mula sa kanyang kubol. Ako naman ay pasimpleng umikot sa likod ng kubol nito at doon pinantayan ng bawat kilos nito. Nakita ko pa kung paano niya kinuha ang samurai sa kaluban nito at napaamang ako nang makita yon ng buo. Kumikinang kasi yon sa tuwing natatamaan ng ilaw galing sa sulong. Nang mga sandaling yon, ay nilibot niya ang kanyang paningin at parang may inaamoy sa paligid. Di ko alam ngunit parang
Naduwag ako ng mga sandaling yun. Ngunit dahil sa isiping naroon na ako at malapit ko nang makuha ang gusto ko, ay saka pa ba ako titigil? Mas nadagdagan pa ang kaba na aking naramdaman nang lumapit ito sa aking direksyong pinagkukublian habang namumula at matatalim ang tingin nitong ipinupukol sa dingding kung saan sa likod ako nito nagtatago. Parang may mga nagsisitakbuhang kabayo na noon ang dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Agad ko na nga lang ipinikit ang mata ko nang mapansing ilang hakbang na lang ay makikita na niya ako. Nakahinga na lamang ako ng maluwag nang bigla itong tumigil sa paghakbang. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, ay doon ko nasilip na may tumawag pala sa kanya mula sa likuran. Yun ang kanyang kanang kamay sa pagkakaalam ko at pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Ibinaling muli nito ang tingin sa direksyon ko at agad ring tumalikod pagkatapos banggitin ng katiwala nito na siya na lamang ang hinihintay sa labas para sa gagawing piging. Nakita ko naman kung paano niya sinenyasan ang kasama niya na mauna na lamang sa labas at susunod na lamang siya. Nang makaalis na ito, ay ibinalik na niya sa kaluban ng samurai at saka nilagay yon sa pinakasulok ng kanyang kubol at tinabunan ng makapal na tela. Nilagyan pa niya yon ng harang na kung sa unang tingin ay sasabihin mong wala yon. Agad din naman siyang lumabas at yun na ang pagkakataong hinihintay ko. Pagkalabas niya roon ay narinig ko pa kung paanong magsitunugan ang kadena na siyang ginagawa niyang pangkantado sa labas upang hindi ito mapasok. Kinakabahan ako ng mga sandaling yun, ngunit pilit kong nilalabanan. Naghintay muna ako ng ilang sandali pa at nang marinig ko na ang mga yabag papalayo ay doon na ako kumilos. Maingat kong inakyat ang bintana nito at binuksan. Mabuti na lamang at noong pinalinis niya kami ni Puldo sa loob ng kubol niya, ay napansin ko yun. Tinanggal ko ang nakakandadong pantali doon nang hindi nito pinapansin. Kaya malaya ko itong napasok. Nang makapasok na, ay agad ko nang kinuha ang samurai. Inayos ko pang mabuti ang pagbalik ng tela at lamisita upang hindi ito magtaka sakaling makabalik siya roon. Nang makalabas na ako sa bintana, ay agad naman akong tumungo sa likod ng aming kubol ng mga kasamahan kong bihag din. Doon ko muna iniligay sa likod ang samurai, ngunit sinigurado kong hindi ito makikita ng sinuman. Balak ko kasing puntahan na si Puldo sa pagtitipong yun at senyasang gumagawa na ng eksena upang mataranta ang lahat at maagaw ang atensyon ng mga ito. Nang naroon na ako, ay inayos ko ang aking sarili. Nilabanan ko ang kaba upang walang makapansin na may kahina-hinala sa mga kilos ko. Agad ko namang nakita si Puldo na nooy abala sa pag-aayos ng papag kung saan naroon nakalapag ang makapagkain maging ang mga lambanog. Sinenyasan ko na ito na gumawa na ng eksena. Napatampal na lamang ako sa aking noo nang bigla nitong nilaglag ang basong gawa sa kawayan at di sadyang nabuhusan ng tubig ang leader ng mga rebelde na nooy nakaupo sa harap ng papag. Sa galit ng leader ay sinikmuraan siya nito ng suntok kung kaya't napasubsob siya sa lupa. Pagtutulungan pa sana siya ng iba pa, ngunit sumenyas ang leader na wag na at dalhin na lamang siya sa aming kubol at pagkatapos umano ng piging, sila maghaharap na dalawa. Kinabahan ako sa eksenang yun dahil alam kong kung hindi gigilatan ng liig ay pugot na ulo ang sasapitin ni Puldo. Agad na ngang umalis ang mga alagad nito at pinagtulungang dalhin si Puldo sa aming kubol. Nagpaalam naman ang leader na magpapalit daw muna ito ng damit. Sa pagkakataong yun, ay mas lalong kumabog ang dibdib ko dahil baka mapansin itong wala na roon ng samurai.
Bukod pa kasi doon ay nakita ko kung paano manlisik ang mga mata nito at nagtiimbagang habang nakatuon ang paningin sa papaalis kong kaibigan. Nagulat pa ako nang bigla itong dumila na animoy may naghihintay na masarap na putahe sa kanya. Saka napangisi. Maliban pa doon ay narinig ko rin ang mga bulong-bulungan ng mga kasamahan naming bihag doon na baka daw maulit na naman ang nakakakilabot na nangyari noong nakaraan. Nang magsiyasat ako kung ano yun, ay sinabi nila sa akin na natagpuan na lamang raw nila ang isa nilang kasama sa kubol na winakwak ang tiyan. Kasabay noon ang marka sa leeg na silipsip ang dugo nito. Nang tinanong ko kung mabangis na hayop ba ang may gawa, ay iling lamang ang sinagot nila sa akin. Bumulong ang isa sa akin na aswang umano ang leader dahil siya lang umano ang huli nilang nakita na pumasok sa kubol ng kasama nila, at nang puntahan nila ito, ayun na ang kaganapan. Agad ako nakaramdam ng kaba, lalo na noong makarinig ako ng kaguluhan sa loob ng kubol ng leader. Para yung mga kagamitan na pinagtatapon at yung iba ay nagkanda basag-basag pa. Lintik, baka nalaman na ng leader na may kumuha sa kanyang iniingat-ingatang samurai. Kailangan na namin makaalis dito ni Puldo bago pa kami mahuli. Pestit, aswang pa pala yun. Kaya palang parang naamoy niya ako kanina habang nagtatago ako. Mga katagang nasabi ko sa isip noon. Agad akong nagpaalam sa aking mga kasama at nagdahilan na magpapahinga lang ako dahil sumasakit ang aking sikmura. Bagay na hindi naman nila tinutulan. Bagkus ay sinabihan pa akong mabuti nga daw yon para makausap ko si Puldo at mabalaan sa pwedeng sapitin nito. Nadatnan ko pa ang mga alagad ng leader na nagbabantay sa labas ng kubol. Dalawa rin sila at bakat ang mga laman ng katawan. Ika nga sa isip ko noon na kapag dalawa kami ni Puldo ang lalaban sa kanila, ay wala kaming mapapala dahil mas malaki sila sa amin at sanay na rin ang mga itong pumaslang na lagi nilang ginagawa. Kaya naman agad ako nag-isip na maaaring idahilan sa kanila upang makapasok ako sa loob. Sinabi kong pinapatawag sila ng kanilang leader kahit hindi naman. Agad namang umalis ang mga ito. Ako naman ay pumasok na sa loob at nadatnan ko pa rin si Puldo na mababakas sa muka ang takot. Nanginginig pa ito na animoy nakakita ng multo. Tinanong ko pa siya kung anong nangyari at bakit ganun ang itsura niya. Aswang! Aswang Senador! Kita-kita ko kung paano sila magpalit ng anyo bilang mamabangis at malalaking aso. Umalis na tayo rito. Papatayin nila tayo. Sinabi nila sa akin na pagsasaluhan nila ako mamaya ng kanilang pinuno. Kung ganon, totoo nga ang sabi-sabi. Sige na, tayo na. Habang wala pa sila at may oras pa tayo. Ngayon, alam kong alam na ng kanilang pinuno na may kumuha ng samurai. Kaya tayo na, bago pa nila tayo maabutan dito. Walang sabi-sabing lumabas kami sa kubol at mabilis na tumungo sa likod nito. Agad kong kinuha ang samurai na nilagay ko roon at mula sa bakod na kawayan ay doon kami dumaan. Pinagtataga ko yun ng samurai. Napakatalim nun na kahit sa mahinang paraan ko lamang ginamit ay putol kaagad ang nakabakod na kawayan doon. Isipin na lamang natin na sa kawayan na nga sobrang tigas ay nakaya nitong putulin kahit sa mahinang paraan mo lang ito nagamit. Paano pa kaya kapag pwersahan at katawan ng tao ang tinaga? Tumakbo ako palabas doon kung saan ay bangin na at malalim na talon ang nasa ilalim noon. Binalingan ko ng tingin si Puldo upang sana'y tanungin kung kakayanin ba niyang tumalon roon, ngunit wala ito sa aking likuran. Nakita ko na lamang siyang naroon pa rin sa loob ng bakod kung saan ako lumapas. Manghang-mangha ang kanyang itsura.
Nang tinanong ko siya kung bakit ganoon ang reaksyon niya, ay direkta naman niyang sinabi sa akin na bakit daw umiilaw ang samurai noong ginamit ko itong pamputol sa bakod, bagay na hindi ko naman napagtuunan ng pansin. Ang nasa isip ko kasi noon ay makaalis na kami kaagad roon, lalo't nakakarinig na kami ng mga iyakan, hiyawan at angilan na nagmula sa kuta ng mga rebeldeng aswang. Marahil yun na ang hudyat na nagbagong anyo na ang mga rebelde at pinagdidiskitahan na ng mga ito ang mga bihag na naiwan doon. Masakit man sa kalooban na iwanan ang mga kasamahan namin doon, ngunit wala namang kaming magagawa pa dahil kailangan din naming mabuhay ni Poldo, lalo't wala nga kaming laban doon sa mga rebeldeng aswang na yun. Maya-maya pa'y nagulantang na lamang kami nang bigla na lamang may malaking asong nasa likuran namin ni Poldo. Nagbabaga ang namumulang mata nito. Umaangil din ito na parang sa atakihin na kaming dalawa, ngunit inunahan ko na kaagad ito. Kinuha ko ang samurai sa kaluban nito at patakbong nilusob siya. Nagulat pa ito at hindi kaagad nakaalis sa kanyang pwesto noong makita ang hawak ko. Doon ay nakakuha ako ng pagkakataon upang itakin ang kanyang liig na matagumpay ko namang nagawa. Putol ang ulo nitong bumagsak sa lupa. Nangingisay rin ang katawan nito at dahan-dahang bumalandra sa harapan ko. Akmang ibabalik ko na ang samurai sa kaluban na nasa bewang ko, ay may dumating na naman ng mga aswang na nasa anyong aso. Nakakakilabot din ang pag-aangilan ng mga ito na animoy galit na galit. Nagulat na lamang nang may isa pang tumalon sa harapan ko at kakaiba ang laki nun. Sa lahat ng aswang na naroon ay yun ang pinakamalaki, at kung nakakatakot ang wangis ng iba, doble ang naramdaman ko sa isang yun. Ganun pa man, nilakasan ko ang aking loob at tiningnan ko ito mata sa mata. Hindi ako nagpasindak sa talim ng tingin nito, bagkus ay nilabanan ko yun. Maya-maya pa'y naghahanda na itong lumusob sa akin, ngunit nagulat ako nang biglang sumigaw si Poldo at hinila ako sa braso. Halos panawan ako ng ulirat ng mga sandaling yun dahil tumalon pala ito sa bangin habang hila-hila ako. Hindi mo na siya kakayanin, Ador. Kapag nasa ilog tayo, hindi niya tayo masusundan. Mahihina sila kapag nasa tubig. Kaya pihadong makakaligtas tayo sa kanila. Huminga ka na lamang na malalim. Nang sa ganun ay may mga gamit ka sa ilalim ng tubig. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang huminga ng malalim. Mataas din kasi ang talon na yon at malalim ang tubig nito. Kapag mali ang tinalunan mo, ay tiyak na madudurog ang mga buto mo dahil sa napakatalim na mga bato sa ilalim nito. Ngunit maswerte lamang at sa bandang gitna kami ng talon kung saan malalim na parte ng tubig ang aming nabagsakan. Dahil sa lakas ng daloy ng tubig, ay sumabay na lamang kami ni Poldo. Pagkaganon man, ay magkahawak kami dahil nga sa gabi na noon. Ayaw naming magkahiwalay noon dahil bukod sa malakas na ang daloy, ay dalawa ang ilog na siyang dinadaanan ng tubig. Nang makaahon kami, ay halos nierbyusin pa kami sa kaba dahil sa muntik na naman kaming bumagsak sa isa pang talon. Mabuti na lamang at may mga baging na nakatuntun sa tubig, kaya may nakabitan kami ni Poldo. Napakataas ng ikalawang talon na yon dahil halos hindi namin marinig ang lagaslas ng tubig sa ilalim. Nang masipat namin ito, ay abot langit ang pasasalamat namin dahil purong batuhan ang binabagsakan ng tubig, dahil kung hindi, ay tiyak doon natapos ang aming buhay. Maswerte pa tayo, Ador. Hindi pa rin tayo pinapabayaan ng may kapal. Nilalamig man tayo, ngunit heto tayo, buhay na buhay at humihinga pa. Hindi ko alam kung sasapitin natin kapag dyan tayo bubagsak. Siguradong lasog-lasog ang ating katawan. Oo nga, Poldo. Nakatakas nga tayo sa mga aswang na yun.
Pero muntik naman tayong mamatay. Mabuti na lamang at may mga baging pa tayong nakapitan. Dahil kung hindi, ay nako. Ano na ngayon ang plano natin? Saan tayo nito tutungo? Ngayon ka pa magtatanong ng ganyan? Malayo na tayo, Ador. Konting tiis na lang. Makakahanap din tayo ng pansamantalang tutuluyan at makakapagsimula na tayo ng bago at tahimik na buhay. Bata pa lang tayo. Bihag na tayo ng mga rebelding aswang na yon. Ngayon, malaya na tayo. Malayang malaya na. Ngayon pa ba tayo susuko? Sa sinabing yon ni Puldo, ay nakaramdam din ako ng saya. Hindi na nga namin ininda pa ang ginaw at tumalima na sa matarik na kakahuyan. Hindi man namin alam kung saan kami patutungo, ay hindi nito maiibsan ang pag-asang naramdaman namin na sa wakas ay nakalaya na kami sa mga rebelding aswang na mula pagkabata ay hindi kami nakatikim. Bagkus ay puro takot at dusa ang naranasan namin sa mga ito. Noon ay makakalaya na kami mula sa mga sakim na kamay nila. Makalipas ang ilang oras na pagdalakad, ay hindi pa rin kami nakakalabas sa kagubatan at sa pagkakataong yun ay nakaramdam na kami ng kapaguran. Madulas na rin kasi ang dinadaanan namin noon dahil siguro sa mga lumot na naroon. Hindi na nga namin kinaya pa dahil sa sobrang dilim ay napagpasya na lang naming magpahinga. Magbubukang liwayway na nang magising kami dahil sa may nakatutok sa aming baril. Kasabay noon ang pagtadyak niya sa amin na siyang ikinagising namin. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Mga alagad ba kayo ni Hector? Teka, sinong Hector ba ang pinagsasabi mo? At saka kung sa tingin niyo may bala kaming hindi maganda. Wala, hindi kami masamang tao. Tumakas lang kami sa mga kampon na kadiliman ng mga rebelding aswang. Kaya kami napadpad dito. Anong bayan ba ito? Kung ganon, ay mas mainam na sumama kayo sa amin. Hindi maaaring dumito lamang kayo. Mamaya pagdating natin sa kuta, ay may mga tanong pa akong kailangan niyong sagutin. Lalo na sa maalamat na samurai na hawak mo. Sa sinabi niyang yun, ay napatingin ako sa hawak kong samurai na nakuha ko sa pinuno ng mga aswang. Sa isip ko pa ay alam niya ang tungkol sa samurai na hawak ko. Marami akong gustong itanong sa kanya pero hindi pa yon ang tamang oras dahil maliban sa nanginginig na kami sa ginaw ay kumakalam na rin ang aming sikmura dahil sa gutom. Isa pa'y hindi naman kasi namin talaga kilala ang sinasabi nitong Hector. Agad na nga kaming naglakad noon sa pangunguna ng mga kababaihang yon. Para silang mga Amazona dahil sa mga bahag pa lang ang kanilang mga suot. Yung sa ibabaw na masela ng parte naman ng kanilang katawan ay natatakpan yun ng pinaghabing buri at anahaw. Para silang mga sinaunang tao o nagmula sa mga tribu-tribu, ngunit ang kaibahan lamang ay puro sila mga babae. Maliksi din sila kung kumilos. At noong unang tapak pa lamang namin sa kanilang kuta ay marami sa mga ito na inamoy-amoy pa kami. Para silang mga batang paslit na nakakita ng candy. At dahil maging kami ni Puldo ay matagal ring naging bihag ng mga rebelding aswang, ay hindi naman kami nagtaka pa sa mga ikinikilos nila. Sa isip ko kasi noon ay baka normal lamang yun. Mga kasama! Iwan na muna niyo kami. Maganda lamang kayo na makakain para sa ating mga bisita. At kayong dalawa, halika kayo't sumama sa akin. Doon ko napansin na parang sunod-sunuran ang ilan pang babae doon sa kanya. Kaya kaagad kong itinanong kung bakit siya sinusunod ng mga ito. Sinabi naman niyang siya ang namumuno sa kanilang tribo. Hindi nga ako nagtaka pa dahil sa bawat madaanan namin ay binabati siya ng nakayuko ang mga ito. Pagkarating sa isang malaking puno ay nagtaka pa ako nang sinabihan niya kaming mauna nang pumasok. Nilingalinga ko pa ang aking paningin sa paligid
ngunit wala naman akong nakikitang mapapasukan doon. Tinignan niya ako at doon niya siguro nabasa ang aking saloobin. Agad siyang nauna at mula sa makakapal na tuyong dahon na nakapalibot sa malaking punong yun ay may binuksan siya. Namangha pa kami ni Puldo dahil yung malaking punong yun ay dun din pala ang bahay nila. Sa unang tingin ay hindi mo sasabihing may kakaiba sa punong yun dahil sa nakapalibot na mga dahon at napakarami pang mga baging na pumapaikot doon. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ganito ang paraan namin sa paggawa ng bahay. Ito lang kasi naisip namin upang kahit papaano'y may kubli ang aming tahanan sakaling lusubin kaming muli ng mga kampon ni Hector. Sumunod kayo sa akin. Ikukwento ko sa inyo kung sino ang Hector na tinutukoy ko. Nang makaupo na kami sa mga upuang bato, ay may mga ibinigay sila sa aming mga pagkain. Habang nilalantakan yon, ay kinukwento niya sa amin ang mga karanasan nila ukol sa nangyaring paglusob sa kanila at kung bakit puro sila babae lamang ang naroroon. Ayon sa kanya, na minsan na nga raw silang nilusob ng mga armadong kalalakihan sa pamumuno ni Hector. Hindi lamang daw sila basta mga rebelde lamang dahil tangan nila ang mutya ng pagkaaswang na siyang ginagamit nila sakaling wala silang laban bilang mga tao. Tuso daw umano ang mga ito at pilit nilang pinapasama sa kanilang grupo ang mga kababaihang pinamumunuan ni Esmeralda. Dahil sa mga karahasang ginagawa ng mga ito, ay tumanggi siya sa alok nito. Sabi pa niya na ayaw niyang maging alipin lamang sa pamumuno ni Hector. Kaya ganoon na lamang umano ang galit ni Hector sa kanya dahil sa unang pagkakataon ay may umayaw sa kanyang alok. Ilang beses na nga raw silang nagpalipat-lipat ng kuta hanggang sa napagpasyahan nilang sa loob ng punong yun. Doon sila gumawa ng lungga upang mahirapang matugpuan sila ni Hector. Kung ganon, hindi na kayo ligtas sa lugar na ito. Lalo't kakasabi mo lang na minsan na kayong nilusob. Wala ba talagang kalalakihan sa lugar na ito? Di ba kayo natatakot na kayo-kayo lang ang naririto at puro kayo mga babae? Nakasanayan na namin ito, kaya huwag kayong mag-alala. Kung sa lakas at liksi lang, ay sa kalingkingan pa lang ang normal na lalaki kumpara sa amin. Ngunit di hamak na mas malakas naman ang grupo ni Hector sapagkat maliban sa puro sila lalaki roon, ay nasa kanila pa ang mutya ng pagkaaswang. Isang bagay lang ang tanging makakatalo sa mutyang yun. At yun, ang samurai ng kamatayan. Kwento pa niya noon sa akin na ang samurai na hawak ko ay siyang tinutukoy niya. Yun daw ang makakatalo sa mutya ng mga aswang na siyang nasa pangangalaga ni Hector. Matagal na panahon na daw nilang nais makuha ito mula sa pagkakahawak ni Hector dahil maliban sa mutya na hawak nila ay nasa kanila din ang samurai na yun. Doon ko siya natanong kung ano bang itsura ng tinutukoy niyang si Hector dahil mukhang alam ko na kung sino ito. Nang sinabi niya sa akin ang eksaktong mukha nito, ay doon ko napagtanto na ang Hector na tinutukoy niya ay ang pinuno ng inaakala naming rebelde ay siya rin palang Hector na kinatatakutan nila. Muli ay tinanong ko siya tungkol sa samurai na nooy nasa akin na kung ano nga ba ang taglay na kakayahan nito at bakit ganoon na lamang kung ingatan ito ni Hector. Hindi basta-basta ang samurai na yan sapagkat mula pa yan sa mga Hapon at sinasabing dating nasa pangangalaga ng isang monghe. Taglay niyan ang tripleng kakayahan kumpara sa isang mutya. At sino mang may hawak niyan ay magkakaroon din ng hindi matatawarang lakas at liksi. Iingatan din niya ng sino mang may hawak na hindi tatablan ng anumang sandata o armas. Kaya't maswerte ka pagkat nakuha mo yan. Ngayon, makakalaban na kami ng patas kay Hector. Pero hindi ko alam kung paano gamitin ito.
Pasensya ka na, ngunit ngayon ko lang nakuha ito sa kanya dahil sa kagustuhang makatakas mula sa kanya mga kamay. Matagal na panahon na naming gustong makawala sa pagkaalipin, kaya binalak namin kunin ito. Pero hindi ko alam na may ganito pala itong kapangyarihan. Sa sinabi kong yun, ay tinapik niya na lamang ako sa balikat na marahan. Kinuha niya sa akin ang samurai, saka tiningnan itong mabuti. Hindi ko alam, ngunit ang tingin ko sa kanya ay bihasa siya sa mga ganitong uri ng sandata. Mula kasi sa pagkakahawak pa lang niya at pagwasiwas ay makikita mo talaga na sanay siya sa ganoong sandata. Isang bagay pa ang sinabi niya noon na tunay kong ikinamangha. Nang hawakan niya kasi ang puluhan nito, ay nabanggit niya na ang pangil na naroon ay isang mutya kung saan makukuha pa sa pinakailalim na lawa na makikita sa bulubunduking bahagi ng China. Ito daw ang pinakamabangis at pinakamalaking buhaya na walang sino mang makakalapit dahil magiging panglaman ka nito sa kanyang sikmura kapag nagkataon. Sinabi rin niyang ang mga nakaukit na letra roon ay isang orasyon kung saan ito ang nagpapatibay sa nasabing samurai. Kahit itaga pa raw sa bato ang espadang yon, ay hindi ito mababali sapagkat ganon katindi ang orasyong yon. May binanggit din siyang mga kataga na siya umanong pagkakabasa sa mga orasyong nakalagay roon na magagamit ko rin sakaling malagay ako sa alanganin at hindi ko dala ang espada. Sa pagkakataong yon ay tuluyan na akong namangha sa kanya dahil kahit babae ito ay alam na alam niya ang mga bagay na yon. Nang balingan ko ng tingin si Poldo ay nakita kong nakatulala ito kay Esmeralda habang nagpapaliwanag ito. Hindi ko man alam sa mga panahong yon ang salitang pag-ibig, ngunit nakita ko kung paano ang mga tingin nito sa babae. Sadyang nabihag ni Esmeralda sa unang pagkakataon ang puso nito. Makailang sandali pa ay lumabas mula sa isang silid roon na may bitbit na mga pagkain. Katulad ni Esmeralda ay para rin itong isang Amazona kung kumilos, lalo't napakaangas ng aura nito na hindi mo susubukang biruin. Ngunit nahumaling ako nang tawagin itong ate ang babae. Ipinakilala din kami ni Esmeralda sa kanya na yon ang nakababata at nag-iisa niyang kapatid na si Flor. Ulilan na raw sila nang mapatay ni Hector ang kanilang mga magulang na nooy mga babaylan at nagmula pa sa isang uri ng aswang na bangkilan. Doon ko lang rin napagtanto na kaya puro sila babae ang naroon dahil sa mga bangkilan silang lahat. Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na kadalasang aswang na bangkilan ay mga babae. Naging matiwasay ang pag-uusap na yon. Binigyan rin kami ng silid nang sa ganon ay makapagpahinga na kami ng gabing yon. Halos maubos pa nga namin ni Poldo ang sandamakmak na pagkaing inihain nila sa amin dahil sa sobrang gutom. Noong naroon na kami sa silid na inilaan para sa amin ay napag-usapan namin ang dalawang Amazonang babae. Parehas kaming nahumaling sa mga ito. Sinabi rin ni Poldo sa akin na kakausapin niya si Esmeralda kinabukasan at ipagtatapat niya umano ang kanyang naramdaman dito kahit unang kita pa lang niya sa babae. Bahala na umano kung ano sasabihin ng babae, basta't masabi niya lang sa kanya ang tinitibok ng kanyang puso. Ako naman ay pasimpleng napangiti dahil tulad ng tinuring kong kapatid na si Poldo ay ganoon rin ang nararamdaman ko kay Flor. Hanggang sa makatulugan na lang namin ang pag-uusap na yon. Sa paglipas ng mga araw ay doon kami nanatili sa kuta nila. Masasabi kong naging malaya kami sa piling nila. Naging madali rin ang pagkilos dahil sa hindi kami bantay sarado doon. Sa tulong ni Esmeralda at Flor ay natuto rin ako gumamit ng samurai dahil pinagtiisan nila akong turuan. Isang gabi noon, bago kami makapagpahinga,
ay masayang sinabi sa akin ni Puldo na sila na nga ni Esmeralda, kaya binalak ko ring aminin ang nararamdaman ko kay Flor. Hindi naman ako nabigo dahil tulad ni Puldo ay sinagot niya rin ako. Naging masaya kami noon sa piling ng mga babaeng napupusuan namin. Magkaganon pa man ay naging madali para sa akin ang pagsasanay at naging bihasa ako sa paggamit ng samurai. Isang gabi noon, habang mahimbing kaming natutulog, ay napabalikwas na lamang kami nang marinig ang sigawan ng ilang kababaihan sa labas ng puno na nagsisilbing bahay namin. Mga palahaw yun, angilan at lagabog ng malalaking bagay na animoy lindol dahil sa puwersang tila nag-aaway sa labas. Wala akong sinayang na sandali at agad na kinuha ang samurai na nooy nakasabit sa batong nagsisilbi kong kama. Pagkakuha ay agad akong lumabas, lalo noong hindi ko nakita si Flor sa aming tulugan. Nagbanggit muna ako ng mga orasyong itinuro sa akin ni Esmeralda upang mabigyan ako ng proteksyon sakaling mapalaban ako roon. Ramdam ko rin kasi ang malalakas na presensya na nooy nasa labas. Noon kasi, Karine, ay magkatabi na kami ni Flor matulog, ganon din si Puldo at Esmeralda. Kaya noong nakita kong wala si Flor sa aking tabi, ay agad din akong lumabas. Matapos kong magbanggit ng mga orasyon, ay mabilis akong lumabas. Napatda pa ako sa aking naabutan dahil putol na ang mga punong kahoy na naroon. Nagsikalat na rin ang mga bangkay ng mga asbo at bangkilan at alam kong may malaking labanang naganap. Inilibot ko ang aking paningin at mula sa hindi kalayuan ay nakita kong nakikipaglaban si Puldo at Esmeralda, ngunit ganun na lamang ang pagtataka ko nang hindi ko makita si Flor. Wala akong sinayang na sandali at agad ding sumugod sa mga asbo na nooy balak pagtulungan si Puldo. Pinagtataga ko ang mga yon gamit ang samurai na nooy mahigpit kong hinahawakan. Bawat pagbanggit ko ng mga orasyong pamako ay parang nakagapos ang mga yon dahil hindi nila magawang makaalis sa kanilang pwesto o makaalis man lang. Ginamit ko ang pagkakataong yon at agad na pinagtataga ang mga ito hanggang sa mawalan sila ng buhay. Dahil abala akong tulungan ng kaibigan ko, ay hindi ko na napansin na marami rin palang sumusugod noon kay Esmeralda. Huli na nang makita ko itong sinasakmal na ng nooy malaking aso. Bukod tangi rin ang laki nito at kapansin-pansin ang itim na parang itlog ng pugo ang laki na nakasabit yon sa kanyang lieg. Nagdadalawang isip pa ako kung sino ang tutulungan ko sa kanila ni Puldo na hindi pa rin nauubos ang sumusugod sa kanya. Wala na nga akong nagawa pa nang makitang sasakmalin ng isang aswang si Puldo ay binato ko ito ng hawak kong samurai. Nasapol ko naman ito at agad nitong ikinamatay. Nilapitan ko si Puldo at inalalayang makatayo. Si Esmeralda, tulungan mo, Ador! Hindi maaaring mamatay siya! Hindi niya kakayanin ng mga aswang na sumusugod sa kanya, lalo't naroon si Hector! Pagkasabi niya noon, ay agad kong binunot ang samurai na nooy nakabaon sa dibdib ng isang aswang at mabilis na tinakbo ang direksyon ni Esmeralda. Ngunit ganoon na lamang ang panlulumo ko nang makitang naghihingalo na ito dahil sa dami ng pinsalang natamo niya. Idagdag pa doon ang malaking sakmal sa kanyang leeg. Dinaluhan ko ito at inalo ang kanyang ulo. Kayo na ang bahala sa iwan kong responsibilidad, Ador. Ramdam ko, hindi na rin ako magtatakal pa. Ingatan mo sana mga kauri ko at pangalagaan mo sila tulad ng ginagawa ko. May tiwala ako sa iyo dahil hawak mo ang espadang makakatalo kay Hector. Esmeralda, hindi! Ikaw ang kailangan nila! Hindi ka mamamatay! Hindi! Esmeralda! Doon na bumuhos ang luha ko.
Masakit din kasi para sa akin ang mawalan noon ng isa sa tinuring ko ring pamilya. Naging malapit kami sa isa't isa kahit papaano, kaya ganoon na lamang ang pigating naramdaman ko. Maya-maya pa'y narinig ko rin si Poldo na napahagulgol ng iyak. Nang lingunin ko siya, ay paika-ika siyang naglalakad patungo sa direksyon namin. Ramdam ko noon ang pagdadalamhati niya dahil parehas kaming nawalan. Nang makalapit na ito ay agad nga niyang inalo at niyakap ang kasintahan. Hindi nito ininda ang mga dugong nagkalat sa katawan ng babae. Niyakap niya ito ng mahigpit at doon ilang beses na humingi ng tawad dahil hindi niya nagawang protektahan ito. Nagulat na lamang kami nang may biglang nagsisigaw mula sa likuran namin. Isa yung bangkilan na nasa anyo ng baboy ramo. Maya-maya pa'y nagpalit ito ng anyo bilang tao at doon namin napagtanto na si Flor yun. Napahagulgol ito habang lumalapit sa aming kinaroroonan. Agad nga niyang niyakap si Esmeralda at nagsisigaw na kung sino ba umano ang may kagagawan noon sa kanya. Dahil sa kasintahan ko ito'y niyakap ko ito mula sa likuran sa pag-aakalang tatahan ito. Ngunit hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa at bintang sa amin. Kayo? Kayo ang gumawa nito? Wala man lang kayong nagawa para tulungan ang ate ko. Anong silbi niyo, ha? Sabihin niyo sa akin kung sino may gawa nito sa kanya. Sino? Mga walang niya sila. Pagbabayarin ko silang lahat. Iisa-isahin ko sila. Ah! Patawarin mo kami, Flor. Sapagkat napakaraming mga aswang din ang kinalaban namin. Huli na naming makita ang ate mo noong naghihingalo na siya. Patawad kung wala man lang kami nagawa para sana mailigtas siya. Walang kasing sa mga Hector na yon. Papatayin ko siya. Patawad, Flor. Ako ang dapat nasa sitwasyon niya ngayon kung hindi lang niya ako tinulungan. Kasalanan ko rin kung bakit nadamay kayo. Dahil hindi ko naman alam na susugod pala ang grupo ni Hector. Lumabas ako kahit sinabihan na ako ni Esmeralda na wag dahil masama ang kutob niya. Kaya siya napahamak ng dahil sa akin. Patawad. Pangako, hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ng Hector na yon. Pinapangako ko yan sa'yo. Umiyak na lamang kami ng gabing yun. May mangilan-ngilan namang natirang mga bangkilan na kasabahan nila roon. Ngunit maging ang mga ito ay sugutan na rin. Sobrang napakalaking pinsala ang dinulot ng grupo ni Hector sa amin. Maging sa mga bangkilan. Pinangako ko pa noon sa sarili ko na pagbabayarin ko ang may gawa noon kay Esmeralda. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan, hanggang sa unti-unti na nga naming tinanggap na wala na talaga si Esmeralda at hindi na muling babalik pa kahit kailan. Patuloy rin kaming nagsama noon ni Flor at kami ang namuno sa kanilang kuta kapalit ng namayapa niyang ate. Ngunit ng mga panahong yun ay may napansin akong pagbabago sa kanya. Naging mainiti ng ulo nito at laging wala sa kuta. Sa tuwing tinatanong ko naman ito kung saan siya nagpupunta ay laging dyan lang ang sagot nito sa akin. Bagay na ipinagkibit balikat ko na lamang dahil malaki naman ang tiwala ko sa kanya dahil labis ko na nga itong iniibig. Maliban pa doon, ay lagi nitong hinihiram sa akin ng samurai. Hindi ko alam ngunit parang inaangkin nito yun. Isang araw, habang nasa kakahuyan ako, ay narinig ko na lamang ang sigawan ng aking mga kasamahan sa kuta. Hindi ko alam ngunit sa paraan ng kanilang mga sigaw ay kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Para bang may nag-uutos sa akin na umuwi na kaagad dahil kailangan. Pagdating ko nga roon, ay gusto lamang akong mapahagulgol. Wala na kasing buhay ang itinuring kong kapatid na si Poldo. Warak ang tiyan at wala na itong mga lamang loob. Nakadilat din ang mga mata na halatang pinahirapan muna bago pinaslang. Dahil sa galit at kalungkutan na dinaramdam ko noon, ay makailang beses kong pinagsusuntok
ang punong kahoy na siyang nagsisilbi naming pahingahan. Nanginginig pa akong lumapit kay Puldo. Saka ito niyakap at tinanong sa kawalan kung sino ang may gawa noon sa kanya. Inilibot ko ang aking paningin sa aking kasamahan at isa-isa silang tinanong. Ngunit lahat ng kasagutan nila ay parehas lamang na isa umanong malaking baboy ramo ang gumawa noon sa kanya. Kauri din nila umano yun, ngunit hindi nila nasundan sa bilis ng pangyayari. Huli na nang makita nila ang kaibigan kong wala ng buhay. Hinagilap ko si Flor sa paligid ngunit wala ito doon. Sa panahon kasing nagluluksa ako ay siya lagi ang sinasandalan ko upang kahit papaano'y mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Bagay na labis kong ipinagtaka dahil huli ito tuwing may nangyayaring ganoon. Hindi na nga namin pinatagal pa ang bangkay ni Puldo. Masakit man para sa akin ay tinanggap ko ang lahat. Ako na rin ang naglibing ng bangkay niya at inalayan ng dasal na siya nang itinuro sa akin ni Esmeralda. Puldo, alam kong hindi mo ginusto ang nangyari at hindi mo pa sana oras kung nandito lang ako. Patawarin mo sana ako kung wala man lang akong nagawa para mailigtas ka. Asahan mong hahanapin ko ang salarin sa pagkamatay mo at pagbabayarin ko siya. Sana'y maging masaya ka na dyan ngayon, kapiling ng iyong minamahal na si Esmeralda. Paalam kaibigan at kapatid. Agad na nga rin akong umalis sa kinaroroonan ng pinaglibingan ko sa kanyang labi. Balak ko kasi noong kausapin si Flor kung ano nga ba talaga ang pinagkakaabalahan nito at kung bakit lagi siyang wala sa kuta at minsan na rin lang kung umuwi. Ganun na lamang ang aking pagtataka nang pumasok ako sa silid namin. Narinig ko kasing tumatawa ito at tila nasisiraan ng bait dahil kinakausap nito ang sarili. Nanilisik rin ang mga mata nito na animoy may binabalak na hindi maganda. Hindi muna ako nagpakita sa kanya at minanmanan ko siya. Balak ko rin kasi ng gabing yun na palihim akong susugod sa kuta ni Hector at hindi na ipaalam sa mga kasamahan ko roon nang sa ganon ay wala nang madamay pa. Sapat na ang pagkalagas ng ilan naming kasamahan, maging ang pagkamatay ni Esmeralda at Puldo. Matagal ko na rin pinaghandaan yon, kaya naisipan kong sa gabing yun susugod. Pagkalabas niya sa silid, ay siya namang pagpasok ko roon upang kunin ang samurai na siyang gagamitin ko sa pagsugod. Buo na ang aking pasya ng mga panahong yon, lalo't gusto ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga magulang, maging ang angkan ni Puldo. Alam ko rin kasi na marami pa sa kasamahan namin doon na naging alipin ni Hector na buhay pa at pinigtiisan ang manatili sa kuta nila. Pagkakuha ko ng samurai, ay palihim kong sinundan si Flor. Maingat ang aking pagkilos lalo't may bahagi sa aking isipan na nagsasabing sundan ko ito. Nagtaka pa ako dahil ang direksyong pinasok nito ay sa bandang kakahuyan kung saan ay yun ang mahigpit na ipinagbabawal pasukin ni Esmeralda dahil sa kabilang dulo noon ay ang kuta ni Hector. Hindi ko nga inalis ang paningin ko sa kanya upang masigurong makikita ko ang bawat kilos nito. Makalipas ang ilang sandali ay ganoon na lamang ang gulat ko nang may sumalubong sa kanya na isang lalaki. Halos manlisik ang mga mata ko dahil napakapamilyar ng lalaking yun. Maging ang samurai kong hawak ay tila nagwawala sa kaluban dahil siguro naramdaman na rin ito ang masamang presensya. Lumapit ako sa kinaroroonan nila, ngunit maingat ang bawat pagkilos ko para hindi nila ako matunugan. Halos pumutok ako dahil sa galit noon dahil sa narinig. Wala ka pa rin kupas, Flor. Hindi ako nagkamaling lumapit sa iyo at kunin ang simpatya mo.
Akala siguro ng mga gunggong kong dating mga alipin ay maiisahan nila ako. Pwes, nagkakamali sila. Isa na lang ang natira sa kanila at yung may hawak na samurai. Kapag nakuha mo yon at napatay siya, ay tayong dalawa na ang mamumuno sa buong angkan ng mga bangkilan at sa lahi kong asbo. At hindi lang yon, dahil sasakupin natin ang buong mga kuta na narito sa atin. Wala nang makakapigil sa atin. Tama ka, mahal kong Hector. Tayo na ang mamumuno rito at ako ang kikilalaning reyna ng ating nasasakupan. Matagal na panahon ko na rin pinagtiisang makisama sa hangal kong kapatid. Ngayon, kapag napatay ko na si Ador at makuha ang samurai, ay tayo na ang magiging makapangyarihan sa lahat. Konting tiis na lang, Hector. Konting tiis na lang. Agad na nagpanting ang tenga ko sa narinig mula sa pinag-uusapan nila. Tila yata piniikot lang kami ni Flor sa mga palad niya. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay napalitan niyo ng galit at puot. Sinagad niya ang galit ko at ang hindi ko matanggap-tanggap ay kung bakit nagawa niya akong lokohin sa kabila ng pagmamahal ko para sa kanya. Puro pagpapanggap lang pala ang kanyang ginawa. Matagal na rin pala siyang nagpaplano para pumalit sa pwesto ng kanyang kapatid na si Esmeralda. Hindi ko mawari kung bakit nagawa niyang ipinagkanulo ang angkan nila para lang sa traidor na si Hector. Nabuo sa isipan ko noon na ang samurai na nakuha ko mula sa kamay ng sakim na si Hector ang ipapatay ko sa kanila. Nang tatalikod na sana sila'y agad akong lumabas sa aking pinagkukublian at walang pagdadalawang isip na sinugod si Hector. Namilog ang mga mata nitong bumaling sa akin lalo't naibaon ko sa kanyang dibdib ang samurai. Hindi nila inaasahan na naroon pala ako. Hindi ko na rin siya binigyan pa ng dahilan upang mabuhay. Wala kang kasing sama, Hector. Paano mong naatim na gawin ang lahat ng ito? Ngayon, mabibigyan na ng hustisya lahat ng buhay na nabuwis mo para lang sa sarili mong interes. At ikaw, Flor, paano mo nagawa sa amin to? Paano mo nagawang ipagkanulo ang kanyo? Gayon naging maganda naman ang pakikitungo sa inang lahat. Pati ang sarili mong kapatid ay nagawa mong paslangin para lang makuha ang gusto mo. Napakahayop mo! Dahil sa pagmamagaling ng aking kapatid, Ador. At ikaw, kung sa tingin mo minahal kita, hindi! Ginawa ko lang paibigan ka para lang makuha ang samurai sa'yo. Pero nagkamali ako dahil tuso ka rin pala, hindi tulad ng inaakala ko. Ngayong alam mo na ang lahat, ay mas mabuti pang paslangin na lang kita! Hala! Nagtagisan kami ng lakas noon ni Flor. Nadagdagan pa kasi ang lakas nito ng pagkaaswang dahil palihim pala nitong pinulot ang mutya ng pagkaaswang kay Hector. Agad din siyang nagpalit ng anyo at walang sawang pinagkakalmot ako, ngunit agad ko ring sinalag gamit ang samurai. Halos magkasing lakas at liksi lang kami noon. Ilang minuto rin kaming nakipagbuno at tuluyan na akong nakaramdam ng pagod. Sinugod ako nito na hindi ko napaghandaan. Pinagkakalmot ako nito at sasakmalin na sana. Ngunit namilog ang aking mga mata sa sunod na nangyari. Umilaw kasi ang samurai na hawak ko ng sobrang nakakasilaw na siya namang ikinatakip ni Flor na nooy nasaan yung aswang sa kanyang mukha. Kaya naudlot ang balak sana nitong pagsakmal sa akin. Inipon ko ang aking lakas at binigwasan ito na siya namang pagkawala ko mula sa pagkakadagan niya sa akin. Agad kong kinuha ang samurai at agad yung tinusok sa kanyang dibdib. Tumagos yun kaya bumulwak ang malapot na tugo mula roon maging sa kanyang bunganga. Naghihingalo na ito bago ko pa binunot ang samurai na nooy makailang beses kong tinusok sa kanyang dibdib. Hayop ka! Pagbabayaran nyo ni Hector lahat ng ginawa nyo. Tatapusin kita
para mabigyan ng hustisya lahat ng buhay na kinuha nyo. Buhay pa kayo, ngunit sinusunog na ang kaluluwa nyo sa impyerno. At para na rin sa panluloko nyo sa akin, itong sayo! Tuluyan na nga siyang namatay. Kinuha ko rin ang mutya ng pagkaaswang nunoy hawak niya. Sinunog ko yon kasama ng kanilang bangkay na Hector. Ayaw ko rin kasing mapulot pa yon ng iba at magamit muli sa hindi mabuti. Makalipas ang ilang araw ay naging malaya na ang lahat. Ramdam ko rin ang kasiyahan ng mga alipin noon sa pamumuno ni Hector. Nagsialisan na rin ang mga aswang noon na kasapi ni Hector simula nang mabalitaan nilang napaslang ko na nga si Hector. Kinilala rin ako noon na isang dalubhasang antingero na nangangalaga ng samurai na siyang pumapatay sa mga salot na aswang. Hanggang dito na lamang po, Karine at Sir Froy. Maraming salamat sa pagpili at pagbahagi ng aking karanasan. Sa ngayon ay masaya na akong namumuhay kahit walang kasama sa buhay. Magpasa hanggang ngayon ay narito pa rin sa akin ang samurai at naghihintay lamang ng pagkakataon na magamit muli sakaling may maghasik ng kadiliman. Ang inyong lingkod, Joven. Wakas.